Sa isang tahimik na bayan, may isang mabuting lalaki na may tapat at mapagmahal na aso, si Max. Kahit saan siya magpunta, palaging nakasunod si Max, masayang kumakawag ang buntot. Araw-araw, sumasakay ang lalaki sa bangka patungo sa isang maliit na isla para magtrabaho. Tuwing umaga, inihahatid siya ni Max sa pantalan, matamang nakatingin habang papalayo ang bangka. Hindi kailanman sumampa si Max, lagi siyang naghihintay, tiyak na babalik ang kanyang pinakamamahal na amo. Tuwing dapit hapon, kapag bumalik na ang bangka, agad na nag-aabang si Max. Pinagmamasdan niya ang bawat pasaherong bumababa, at sa sandaling makita niya ang kanyang amo, masigla siyang tumatakbo patungo rito. Magkasabay silang umuwi, hindi kailanman naghiwalay. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Tulad ng dati, hinaplos ng lalaki si Max sa ulo at bumulong, "Maging mabait ka, ha? Babalik ako agad." Sumampa siya sa bangka, habang si Max ay nanatili sa kanyang pwesto, pinapanood itong lumayo. Dumating ang gabi, bumalik ang bangka, ngunit wala ang kanyang amo. Tumindig ang mga tainga ni Max habang bumababa ang mga pasahero. Naghanap siya, lumingon sa kaliwat kanan, ngunit walang pamilyar na mukha. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya umalis. Buong magdamag siyang naghintay, nakatanaw sa malayong dagat, umaasang darating ang kanyang pinakamamahal na kaibigan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, may ginawa si Max na hindi pa niya kailanman ginawa, tumalon siya sa bangka. Nagulat ang mga tripulante at pasahero, ngunit walang nagpaalis sa kanya. Naiintindihan nilang may hinahanap siya. Nang makarating sa isla, agad siyang tumakbo, sinisinghot ang lupa, nagmamadaling hinanap ang kanyang amo. Tumakbo siya sa bawat sulok, walang tigil, kahit pa sumasakit na ang kanyang mga paa. At pagkatapos, bigla siyang napatigil. Tumindig ang kanyang katawan, bumilis ang kanyang paghinga. May kakaibang amoy sa hangin. Agad siyang nagsimulang humukay, galit na galit ang kanyang mga paa sa pagtabi ng lupa. Hindi siya tumigil kahit humihingal na. Hanggang sa may nahukay siya, at doon niya nakita ang kanyang amo. Wala na itong buhay. Isang malakas at nakalulungkot na alulong ang pumuno sa hangin. Paulit-ulit niyang hinaplos ng kanyang ilong ang katawan ng kanyang amo, pilit itong ginising. Ngunit hindi ito gumalaw. Hindi siya umalis. Inakap niya ang malamig na katawan, tahimik na humihikbi. Isang babaeng napadaan ang nakarinig sa kanyang pag-iyak. Nagmamadali itong lumapit at nagulat sa kanyang natuklasan. Agad niyang tinawag ang pulis. Nang dumating ang mga otoridad at hinukay ang katawan, lumabas ang masakit na katotohanan, pinatay ang lalaki. Ngunit walang bakas ng salarin. Walang palatandaan kung sino ang may sala. Dahil sa tapat na pagmamahal ni Max, hindi kinaya ng babae na iwan siyang mag-isa. Kinuha niya ito at inalagaan. Sa paglipas ng mga araw, nabuo ang isang matibay na ugnayan sa pagitan nila. Kahit saan magpunta ang babae, palaging nasa tabi niya si Max. Hanggang sa isang araw, isang pangyayari ang naganap na hindi nila inaasahan. Habang namimili sila sa palengke, biglang tumigil si Max. Nakatitig ito sa isang lalaking naglalakad malapit sa kanila. Maya-maya, bigla siyang sumugod. Nagulat ang mga tao nang makita nilang nagngingit-ngit si Max, galit na kinakagat ang kamay ng lalaki. Pilit siyang hinila ng babae, ngunit hindi ito bumitaw. Sa isang iglap, kinagat ni Max ang daliri ng lalaki, at pinunit ang isang singsing mula rito. Nahulog ang singsing sa paanan ng babae. Napakapit siya sa kanyang dibdib habang nakatitig dito. Hindi ito isang ordinaryong singsing, ito ang parehong singsing na palaging suot ng kanyang dating amo. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Bakit inatake ni Max ang lalaking ito? Bakit ang singsing lang ang tinarget niya? Nanginginig ang kanyang kamay habang dinampot ang singsing. Isang masamang hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Agad niyang tinawag ang pulis. Pagdating ng mga otoridad, tinanong nila ang lalaki. Napansin nilang kinakabahan ito. At sa ilalim ng matinding tanong, bumigay siya. Hindi ko naman sinasadya. Umiiyak niyang pagtatapat. Gusto ko lang siyang nakawan, pero lumaban siya. Nagpambuno kami, at sa huli, napatay ko siya. Inilibing ko siya sa isla, at kinuha ang lahat ng gamit niya, kasama ang singsing na ito. Nagulantang ang lahat. Agad na inaresto ng mga pulis ang mamamatay tao. Napatingin ang babae kay Max, puno ng paghanga at luha ang kanyang mga mata. Yumuko siya at hinaplos ang ulo nito. Hindi ka lang isang aso, bulong niya. Isa kang bayani.
Mula noon, hindi na muling naging mag-isa si Max. Bagamat patuloy niyang inaalaala ang kanyang unang amo, natagpuan niya ang isang bagong tahanan, isang lugar kung saan ang pagmamahal at katapatan ay pinapahalagahan. Walang hanggan ang tunay na pagmamahal, lalo na sa puso ng isang tapat na kaibigan. Ang kwento ni Max ay nagpapaalala sa atin na ang mga hayop ay may damdamin, talino, at likas na pagmamahal na madalas nating hindi pinapansin. Tulad ni Max, kaya nilang maramdaman ang panganib, protektahan ang kanilang minamahal, at kahit ang matuklasan ang katotohanan. Sa kanilang kabutihan at tapat na pag-ibig, nararapat lamang na sila'y mahalin, alagaan, at bigyan ng puwang sa ating mga puso, dahil ang pagmamahal nila ay dalisay, wagas, at walang kapalit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.